narito ang pinagandang kwento nakasulat sa Pamantayang Philippine. Mga kasama, may nangyaring talagang hindi ka pani-paniwala. Profesor, sigurado ba talaga tayong nasa tamang lugar tayo? Ito mismo ang sandali kung saan ako, si Professor Bansen, isang guro sa physics sa high school para sa pananaliksik sa Hilagang Greenland ay nalito. Ang eroplanong lulan namin, kasama ang 15 na napakatalinong mag-aaral na patungo sana sa Universidad ng Hokkaido para sa pag-aaral sa Arctic, ay napilitang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila dahil sa isang hindi inaasahang super typhoon, Bagyo. Professor, ligtas po ba ang bansang ito, ang Pilipinas? Tanong ni Eric, isang 17 taong gulang na binatilyo na nanginginig ang boses. Hindi po natin naiintindihan ang wika nila. Ano po ang gagawin natin? Ngunit alam ba ninyo, ang nakakagulat na katotohanan ay pagkatapos lamang ng 72 oras, ang mga henyong ito na lumaki sa isang liblib na isla na may populasyon lamang na 50,000 ay nagsimulang tumawag sa kanilang mga magulang at sinasabi ang ganito, "Nay, gusto kong magkolehiyo sa bansang ito." "Tay, bakit hindi ganito ang bansa natin?" Ang pagbabago na nangyari ilang oras pa lamang matapos lumapag ay napakabilis at dramatic. Isang metropolis na may 11 milyong populasyon ang biglang sumulpot. Isang sistemang sibilisado na hindi natutulog sa loob ng 24 oras. At higit sa lahat, ang malasakit, pagmamalasakit at pag-aaruga ng mga taong yumakap sa amin na parang pamilya kahit na nalampasan ang hadlang sa wika. Sa loob ng 30 taon ko bilang guro sa Arctic, ito ang unang pagkakataon na tumanggi ang aking mga estudyante na umuwi. Kahit ngayong nakabalik na kami sa Greenland, sunod-sunod pa ring dumarating ang mga magulang ng aking mga estudyante at nagtatanong sa akin, "Profesor, ganoon ba talaga kaabante ang Pilipinas? Pwede rin ba kaming magpadala ng anak namin para mag-aral doon? Ano ba talaga ang nangyari sa loob ng 72 oras na iyon?" Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang hindi kapani-paniwalang kuwentong iyon. Bago tayo magsimula, kung maaari lang, paki-like at subscribe sa aking channel. Malaking inspirasyon po iyan upang mas maibahagi pa namin ang kagandahan ng Pilipinas sa mas maraming tao. Kumusta po? Ako si Professor Bansen, isang guro na nagturo ng physics at Arctic research sa loob ng 30 taon sa high school para sa pananaliksik sa Hilagang Greenland. Noong nakaraang Oktubre, ang programa sa Research Exchange sa Universidad ng Hokkaido na sinamahan ko bilang chaperone ay naging espesyal mula pa sa simula. Ang 15 na estudyanteng lumipad mula sa capital airport ng Greenland ay pawang kabilang sa pinakamahuhusay na mag-aaral sa bansa. Kabilang dito sina Eric, anak ng isang government researcher; Anna, anak ng isang meteorologist; Lars, anak ng isang doktor; at Sofia, anak ng isang polar biologist. Sila ang pag-asa ng kinabukasan ng agham ng Greenland. Ang mga kasamang guro ay mga specialist din sa polar research na mayroong doctorate degree, kasama ako. Nandiyan din si Principal O Sensei, si Professor Ingrid, Climatology, at si Dr. Christian, Biology. Ang layunin ng exchange na ito ay upang matuto mula sa teknolohiya ng Japan na nangunguna sa mundo sa pananaliksik ng climate change sa Arctic at upang mapataas pa ang level ng pananaliksik sa Greenland. Ang orihinal na ruta sana ay mula Greenland patungong Denmark at dadaan sa Siberia bago makarating sa Hokkaido. Ngunit pagkaraan ng 12 oras ng paglipad, isang hindi inaasahang sitwasyon ang naganap. Isang record-breaking na super typhoon, Bagyo, ang biglang lumitaw sa himpapawid ng Siberia at lahat ng nakaplanong ruta ay isinara. Ito mismo ang oras na nakatanggap kami ng mensahe mula sa Air Traffic Control. Mag-emergency landing tayo sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA sa Maynila, ang pinakamalapit at pinakaligtas na international airport. Nagulantang ang mga estudyante. Karamihan sa kanila ay hindi alam kung nasaan ang Pilipinas at ang ilan ay namutla sa takot. Sa totoo lang, nag-alala rin ako. Ang alam ko lang tungkol sa Pilipinas ay ang tungkol sa mga overseas workers at ang pagiging bansang Katoliko. Narinig ko na mahusay sila sa data science, ngunit wala akong ideya kung anong uri ng bansa talaga ito. Hinimigit na 2:00 ng madaling araw nang ligtas kaming lumapag sa NAIA Terminal 3. Nang makita ko ang tanawin sa labas ng bintana, napahinga ako ng malalim. Mas maliwanag at mas futuristic ito
kaysa sa anumang pasilidad sa Greenland. Ang terminal na binalutan ng dambuhalang glass structure ay parang lumabas sa isang science fiction na kwento. Hindi ito maihahambing sa aming maliit na capital airport. Pag-apak namin sa terminal, naramdaman ko ang una naming shock. Kahit hating gabi na, lahat ng pasilidad ay gumagana ng perpekto. Mayroong mga staff na nakatayo sa information counter at walang tigil sa paglilinis ang mga maintenance staff. Sa airport ng Greenland, halos lahat ng serbisyo ay sarado pagsapit ng gabi. Ngunit dito, ibang-iba. Habang naghihintay kami sa immigration check, pangalawang beses akong nagulat. Sa kabila ng biglaang pagdating ng isang malaking grupo ng mga dayuhan, hindi man lang nataranta ang mga staff ng airport. Sa halip, agad silang nag-deploy ng mga liaison at interpreter na mahusay sa Ingles at may malalim na malasakit pag-aaruga sa amin. Sa loob ng 30 taon, bumisita ako sa mga research facility sa iba't ibang panig ng mundo, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganitong kabilis at kalmadong pagtugon. Ang mga liaison ay dahan-dahan at maingat na nagpaliwanag ng sitwasyon. Isinasaalang-alang ang edad ng mga estudyante. Tinulungan nila kami sa pag-aayos ng matutuluyan at sa schedule ng kinabukasan. Bukod pa rito, nag-alok silang makipag-ugnayan sa Research Institute sa Hokkaido para sa amin. Ito ay isang antas ng serbisyo na hindi namin maiisip na mangyayari sa airport ng Greenland. Ang automated immigration system ay kahanga-hanga rin. Ang intuitive design nito ay madaling gamitin kahit sa mga estudyanteng gumamit nito sa unang pagkakataon. Mayroon itong English at iba pang wika, at kung may estudyanteng nalito, agad may lumalapit na staff na nakangiti para tumulong. Ang pagkuha ng bagahe ay isa ring sorpresa. Ang real-time status ng bagahe ay ipinapakita sa malalaking screen, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkaantala o pagkawala ng bagahe na madalas mangyari sa Greenland. Habang naghihintay kami sa bus ng hotel matapos ang immigration process, kitang-kita ang pagbabago sa mukha ng mga estudyante. Nawala ang kanilang pag-aalala at napalitan ito ng kuryosidad at pag-asa sa kanilang mga mata. Lumapit sa akin si Eric, ang 17 taong gulang na binatilyo, at nagulat na sinabi, "Propesor, ganoon pala kaabante ang Pilipinas. Napunta tayo sa isang kahanga-hangang lugar. Hinimigit na 2:00 ng umaga, sumakay kami sa airport bus. Malinis at komportable ang upuan. Agad napansin ng driver na kami ay mga dayuhan at magiliw siyang nagbigay ng mga paalala sa Ingles. Tinatayang 1 oras po papuntang Maynila. Pakisuot po ang seatbelt para sa kaligtasan." Sa kanyang magalang na pananalita, naramdaman na namin ang Filipino hospitality. Habang tahimik na tumatakbo ang bus, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad sa labas ng bintana. Kahit hating gabi na, maliwanag ang mga kalsada at maayos ang daloy ng trapiko nang dumaan kami sa isang malaking interchange, Magallanes area, na panganga ang mga estudyante. Ang tulay na binalutan ng ilaw ay nagbibigay ng artipisyal na kagandahan na lubhang naiiba sa mga glacier at bundok ng Greenland. Ang pinakaikinagulat ng mga estudyante ay ang liwanag ng mga convenience store, 7-Eleven, mini-stop na nakahanay sa kalsada. Lampas na 2:00 ng umaga, ngunit maliwanag ang loob at natural na may mga taong pumapasok at lumalabas. Sa amin, halos lahat ng tindahan ay sarado na pag-alas. 10 ng gabi, bulong ng isa. Agad namang nagtanong si Ana sa akin, "Propesor, hindi po ba natutulog ang mga tao sa Pilipinas?" Mas kahanga-hanga pa, sa kabila ng malalim na gabi, may mga babaeng umuuwi ng mag-isa. Lampas na 2:00 ng umaga, ngunit kalmado silang naglalakad at walang bakas ng pag-aalala o takot. Sa Greenland, dahil sa maliit na populasyon, bihira ang lumabas sa gabi at hindi namin maiisip na may babaeng maglalakad ng mag-isa sa hating gabi. Di nagtagal, lumapit ang bus sa Makati, Bonifacio Global City, BGC area, at isang skyline ng matataas na gusali ang bumungad. Ang tanawin ng lungsod na puno ng skyscrapers ay nakamamangha. Wow! Sigaw ng mga estudyante at sunod-sunod silang naglabas ng kanilang smartphone. Ang bawat tanawin ay kahanga-hanga, moderno, at parang nauna sa hinaharap. Dumating kami sa hotel bandang 3:00 ng umaga. Gayunpaman, ang kapaligiran ay masigla pa rin. Ang mga ilaw ng 24 oras na kainan at cafe ay nagliliwanag sa kalye at may ilang customer pa rin ang pumapasok at lumalabas sa convenience store. Para bang walang konsepto ng pagtulog ang lungsod na ito. Ganoon kasigla ang gabi ng Maynila. Sa Greenland,
Sa oras na ito, ganap ng tahimik ang bayan na para bang nababalutan ng malalim na pagtulog. Ngunit sa Maynila, ibang-iba. Nang mag-check-in kami sa hotel, naranasan ko ang unang emotional impact ng biyaheng ito. Isinaalang-alang ng front desk staff ang edad ng mga estudyante at maingat na inayos ang tahimik na kuwarto. Detalyado rin nilang ipinaliwanag ang oras ng almusal at ang mga convenience store at kainan sa malapit. At ang pinaka hindi ko malilimutan ay ang sinserong pagbati ng pagtanggap. Nang sabihin niya, "Maraming salamat po sa pagbisita," nang may init sa kanyang mga mata at hindi lang parang isang mechanical response. Naramdaman kong biglang nawala ang pagod namin sa mahabang biyahe. Habang papunta kami sa kwarto gamit ang elevator, may isang estudyante na mahinang bumulong sa akin. "Professor, ito pala ang Pilipinas." Tahimik namang tumango ang mga kasamahan niya. Sa mukha ng mga batang kanina lamang ay puno ng takot at pag-aalala. Ngayon ay nagniningning ang kuryosidad at pag-asa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog dahil sa sobrang pagkasabik. Hindi ko pa alam kung anong mga karanasan ang mararanasan namin sa loob ng 3 araw na iyon. Kinabukasan ng umaga, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang nag-aalmusal kami sa lobby ng hotel, nakarinig ako ng isang pamilyar na wika mula sa katabing mesa. Isang pag-uusap sa Ingles tungkol sa ang bilis ng pagkatunaw ng yelo sa Arctic ay 30% na mas mabilis kaysa sa inaasahan. Nang lumingon ako, nakita ko ang 3 Filipino high school student na kasing edad namin, nakaupo at nakatutok sa kanilang laptop habang tinitingnan ang mga komplikadong graph. Dahil sa kuryosidad, lumapit si Eric. Biglang kinausap siya ng isang Filipino high school student, isang 17 taong gulang na nagngangalang Marco sa fluent na Ingles. "Galing ba kayo sa Greenland? Meron kaming Arctic research dito sa school namin." Nagulat ako. Hindi ko inakala na may Filipino high school student na nag-aaral tungkol sa Arctic. Si Marco at ang kanyang grupo ay mga miyembro ng Science Club ng Philippine Science High School, Pisay, sa Maynila, at naniniwala kayo. Araw-araw nilang minomonitor ang paggalaw ng glacier ng Greenland gamit ang real-time data mula sa mga satellite ng PhilSay Philippine Space Agency at JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency. "Ito po ang data ng inyong lugar kahapon," sabi ni Marco, at ipinakita niya sa screen ang 3D image ng glacier ng aming bayan. Sa aming school, isang beses lang sa isang buwan kami nakakatanggap ng satellite data. Ngunit ang mga Filipino high school student na ito ay daily updated na high-resolution data ang tinitingnan sa kanilang smartphone. "Ha? Hindi ba iyan ang malapit sa aming village?" Gulat na tanong ni Ana. Ang nasa screen ay tiyak na ang glacier sa aming lugar. At ang analysis resolution ay mas mataas kaysa sa ginagamit namin sa university lab. Sa Pilipinas, kaya po bang mag-research ang mga high school student ng ganito? Tanong ni Eric. Sumagot si Marco na parang ordinaryo lang iyon. Mayroong programa ang DOST Department of Science and Technology kung saan pwedeng mag-access ang mga high school students sa buong bansa sa database ng PhilSA. Plano naming i-present ang research namin sa isang international conference sa susunod na buwan. Hindi ako makapagsalita. Sa Greenland, bihira lang makapag-present sa isang international conference kahit ang mga graduate student. Ngunit ang mga Filipino high school student na ito ay tinatanggap ito bilang isang normal na bagay. Mas nagulat pa ako sa analysis software na ginagamit nila. Ito ay ang pinakabago, gumagamit ng artificial intelligence, AI, na hindi pa namin kayang bilhin dahil sa limitadong budget ng aming lab. Pwedeng gamitin ito ng libre, paliwanag ni Marco. Nang marinig ito, nagbago ang reaksyon ng aking mga estudyante. Sa Greenland, ang license fee pa lamang ng software na ito ay nagkakahalaga na ng 500,000 besong 5 milyong yen bawat taon. Ngunit sa Pilipinas, libre itong gamitin ng mga high school student. Inilaan po ito ng gobyerno bilang education budget. Inuna po nila ang investment para sa mga kabataan upang makamit ang scientific and technological advancement, paliwanag ni Marco. Nang hapong iyon, pinayagan kaming bumisita sa high school ni Marco, Pisay. Pagpasok namin sa school building, hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Ang bawat classroom ay may pinakabagong computer, 3D printer, at kahit maliit na electronic microscope. Sa physics lab, nag-eksperimento ang mga estudyante tungkol sa quantum mechanics. Ang mga high school student ay gumagamit ng mga precision laboratory equipment na hindi ko pa nakita kahit sa Universidad ng Greenland.
Ito po ang bagong experiment set na ibinigay ng DOST noong nakaraang taon, paliwanag ni G. Ramos, ang guro sa physics. Lahat ng high school sa bansa ay mayroong ganito. Profesor, mas advanced pa po ang lab dito kaysa sa lab ng school namin, sabi ni Eric na nanginginig ang boses. Sa chemistry lab, may naghihintay pang mas nakakagulat na tanawin. Ang mga grade 11 student ay nag-aaral tungkol sa pag-develop ng new materials. Ang research content ay kasing level na ng master's degree sa aming universidad. May mga researcher po mula sa mga kumpanya na bibisita next week, sabi ni G. Tanabe, ang guro. Ang mga mahuhusay na research ay nakakakuha ng scholarship offer mula sa mga kumpanya bago pa man makapasok sa kolehiyo. Sa biology lab, nakilala namin ang mga estudyante na gumagamit ng gene analysis machine para sa pag-aaral ng mga microorganism ng Arctic. Ang kanilang research theme ay pareho lang sa pinag-aaralan namin sa universidad. Nag-analyze na rin po kami ang sample mula sa Greenland, sabi ni Yuki, isang grade 12 student at President Tenga Biology Club. Nakikipagpalitan po kami ng sample sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng International Research Network. Nagulat ako, ang mga sample na hirap naming kunin sa aming lab ay na-analyze na pala ng mga Filipino high school student at na-publish na bilang journal article. Sa library, may naghihintay pang mas matinding sorpresa. Mahigit sa kalahati ng mga aklat ay mga pinakabagong academic journal na nakasulat sa Ingles at natural lang sa mga estudyante na basahin ang mga ito. Sanay na po kaming magbasa ng mga journal sa Ingles, paliwanag ni G. Manalo, ang librarian. Kinakailangan po ang Ingles para malaman ang latest research trends. Sa Greenland, halos walang high school student na kayang magbasa ng mga specialized book sa Ingles. Ngunit sa school na ito ay normal na. Sa computer room, may klase ng programming. Ang mag-grade 9 student ay nag-aral ang artificial intelligence algorithm. Ang basic AI programming po ay mandatory subject na, sabi ni G. De Guzman, ang guro sa information technology. Gusto po naming matutunan nila ang minimum knowledge bago sila pumasok sa workforce. Lubos na na-overwhelm ang aking mga estudyante. Ang pagiging henyo nila sa Greenland ay biglang kumupas. Nang umalis kami sa school kinagabihan, lumapit si Eric sa akin na lumuluha at sinabing, Professor, ang mga pinag-aralan po namin middle school level lang pala dito. Parang mga palaka lang po kami sa loob ng balong. Nang gabing iyon, matagal kaming nag-usap-usap ng mga estudyante sa hotel. Marami sa kanila ang unang beses na naramdaman ang kanilang limitasyon sa buhay. Ngunit, sabay nito, nagkaroon din sila ng pag-asa sa mga bagong posibilidad. Gusto kong mag-aral sa isang university dito sa Pilipinas, sabi ni Lars. Sa tingin ko, dito ako magiging tunay na scientist. Tumango si Ana, kahit makabalik pa kami sa Greenland, hindi na siguro kami makokontento sa lab namin. Hindi ko alam na ganito pala kalawak ang mundo. Nang gabing iyon, hindi rin ako makatulog. Sa loob ng 30 taon, paulit-ulit kong sinabi sa aking mga estudyante na espesyal sila. Ngunit nalaman ko kung gaano kaliit na mundo lang ang pinanggalingan ng espesyal na iyon. Kasabay nito, na-realize ko ang kahanga-hangang educational system ng Pilipinas. Ang pagbibigay ng highly advanced educational environment sa mga high school student at ang pagpapasali sa kanila sa world-class research iyon ay tunay na investment sa hinaharap. Kinabukasan, may naghihintay pang mas matinding sorpresa. Tumawag si Marco at sinabing, ngayon po, open house sa PhilSA, DOST Research Center sa Laguna. Pwede po nating makita ang latest Arctic Research Project. Agad kaming nagpasya na pumunta sa Science Center ng DOST. Habang nagtatren kami papuntang Laguna, mayroon kaming isa pang nadiskubre. Ang mga high school students sa tren ay gumagamit ng tablet para manood ng live feed mula sa International Space Station, ISS. Araw-araw po naming tinitingnan ang live stream ng Earth mula sa ISS, sabi ni Haruka, isang high school student na nakaupo sa tabi namin. Dadaan po yan sa Arctic tonight, kaya baka makita nyo ang Greenland. Sumilip si Eric sa screen at mayroong real-time image ng Earth mula sa kalawakan. Bihira kaming makakita ng ganoong klaseng image sa Greenland. Nang makarating kami sa PhilSA, DOST Center, isang tanawin na mas malaki pa sa aming inaasahan ang bumungad. Una kaming dinala sa control room ng Arctic Observation Satellite. Sa malalaking screen, ipinapakita ang ice sheet data ng buong Arctic sa real time. Ito po ang sitwasyon ng ice sheet ng Greenland kahapon.
Paliwanag ni G. Cruz, isang researcher. Ang pagbabago sa kapal ng yelo ay sinusukat sa meter unit. Ang ipinakita sa screen ay isang detalyadong 3D map ng aming bayan. Ang precision nito ay level na hindi pa namin nakikita sa Greenland. Ito pong satellite ay nagmo-monitor sa Arctic 24,007. Ang data ay shared sa mga research institution sa buong mundo, dagdag ni G. Cruz. Nagulat ako. Sa aming lab sa Greenland, aabuti ng ilang buwan bago namin makuha ang ganitong klaseng latest data. Ngunit sa Pilipinas, kahit high school student ay may real-time access. Sumunod kaming dinala sa artificial intelligence research. Dito, may supercomputer na ginagamit para sa climate change prediction. Ang AI system na ito ay kayang hulaan ang pagbabago ng ice sheet sa Arctic sa loob ng 100 taon. Paliwanag ni Dr. Del Rosario, ang leader ng AI research team. May posibilidad na mas maaga ng 17 taon ang kumpletong pagkatunaw ng yelo ng Greenland kaysa sa inaasahan dati. Nang makita ang resulta ng simulation sa screen, hindi nakapagsalita ang aking mga estudyante. Ang kanilang bayan ay ipinakita na nagbabago sa bilis na hindi nila inakala. Ngunit mayroon ding pag-asa, patuloy ni Dr. Del Rosario. Nag-eksperimento rin kami ng bagong teknolohiya para sa ice sheet stabilization. Plano naming simulan ang trial operation sa Greenland sa susunod na taon. Pinakita sa amin ang prototype ng ice sheet protection technology na iyon. Ito ay isang teknolohiya na gumagamit ng isang espesyal na material na nagre-reflect ng sikat ng araw sa ibabaw ng yelo upang mapabagal ng husto ang pagkatunaw. Kung magtatagumpay ang teknolohiyang ito, pwede nating protektahan ang yelo ng Greenland sa loob ng 100 taon o higit pa, paliwanag ni Dr. Del Rosario. Ito ang teknolohiyang magliligtas sa inyong bayan. Hindi ko po alam na maraming Filipino ang nag-aaral para iligtas ang aming bayan, sabi ni Ana na lumuluha. Bumisita rin kami sa Robotics Research Hall. Dito, nagde-develop sila ng mga autonomous robot para sa polar exploration. Ang robot na ito ay magsasagawa ng survey sa napakalamig na kapaligiran na hindi kayang pasukin ng tao, paliwanag ni Dr. Garcia, isang robotics expert. Plano naming gamitin ito sa ice internal exploration ng Greenland sa susunod na taon. Sa demonstration, ipinakita na gumagana ng normal ang robot. Kahit sa 50 dad, may kakayahan itong mag-drill ng butas sa yelo, tingnan ang loob, at automatikong magpadala ng data. Ang galing na teknolohiya, manghang sabi ni Lars. Ang ginagawa po namin ng manual sa Greenland, kaya pala ng robot na ito ng 24 oras. Bago kami umalis sa Science Center kinagabihan, nagkaroon kami ng isang espesyal na karanasan, isang zero-gravity simulation gamit ang actual astronaut training simulator. Sumakay ang mga estudyante sa simulator at naranasan ang pagtingin sa Earth mula sa kalawakan. Sa loob nito, nagkaroon sila ng pagkakataong tingnan ang kanilang bayan, ang Greenland, mula sa kalawakan. Ang ganda pala ng Earth, bulong ni Eric, at napakaliit pala nito. Ang lugar na tinutuluyan namin ay isa lang palang maliit na tuldok. Naantig din si Sofia. Ngunit para sa maliit na bayang iyon, nakikipagtulungan pala ang mga tao sa buong mundo. Gusto ko ring mag-aral at maging kapaki-pakinabang sa mundo balang araw. Nang gabing iyon, nagsimula ang isang seryosong diskusyon sa pagitan ng mga estudyante sa hotel. Tinitingnan lang pala namin ang aming mundo hanggang ngayon, sabi ni Eric. Pero nakakonekta pala tayo sa buong mundo. Mas alam pala ng mga Filipino high school student ang mundo kaysa sa atin, dugtong ni Ana. Pero mas humble at may desire to learn pa rin sila kaysa sa atin. Seryosong sinabi ni Lars. Ano ang dapat nating gawin pagbalik natin sa Greenland? Hindi tayo pwedeng manatiling mga palaka sa loob ng balong. Nakiisip ako sa mga estudyante at isang sagot ang lumabas. Kayo ang maging tulay sa pagitan ng Greenland at ng mundo. Sabi ko, iuwi ninyo ang mga natutunan ninyo sa Pilipinas at ituro ninyo sa mga kabataan ng Greenland kung gaano kalawak ang mundo. Nagliwanag ang mga mata ng mga estudyante. Oo nga po, kung magbabago tayo, magbabago rin ang Greenland, sabi ni Sofia. Sa umaga ng huling araw, may huling sorpresa na naghihintay sa amin. Sinundo kami ni Marco at ng kanyang grupo sa train station ng Maynila at binigyan nila kami ng handmade souvenir bawat isa. Ito ay isang globe na gawa sa 3D printer. Ang bahagi ng Arctic ay detalyadong ginawa at may maliit na LED light na nakatanim sa Greenland at Pilipinas.
Alalahanin ninyo na nakakonekta tayo kahit kailan gamit ito, sabi ni Marco. At inaasahan namin ang araw na magsasama-sama tayong mag-research. Sumagot si Ana na lumuluha. Babalik din kami sa Pilipinas. Mag-aaral pa kami ng husto para maging level na kami sa inyo at makapagdiskusyon ng pantay. Sa tren patungong Naiya, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana ang mga estudyante. Ang bilis pala ng 3 araw, bulong ni Eric. Pero sa tingin ko, ito ang pinakamahalagang 3 araw sa buhay namin, sagot ni Lars. Nang mag-check out kami sa airport, nagpahayag kami ng taos-pusong pasasalamat. Ang mga staff ay magiliw na nagpaalam sa amin, bumalik po kayo ulit sa Pilipinas. Habang nakasakay sa eroplano at nakatingin sa tanawin ng Maynila mula sa bintana, naramdaman ko ang paglago ng mga estudyante. Ang mga batang puno ng takot 3 araw na ang nakalipas ay mayroon na ngayong layunin at gustong sumulong. Ito ang pinakamasayang sandali para sa isang guro. Profesor, sabi ni Eric sa akin, sigurado akong magbabago kami, magbabago rin ang Greenland. Tahimik akong tumango. Oo, sigurado akong kaya ninyo. Is graded in facted. Dumating kami sa airport ng Greenland kinabukasan ng gabi. Ang mga magulang ay naghihintay at nagulat sila sa masiglang reaksyon ng mga estudyante. Tatay, may school pala sa Pilipinas kung saan nag-aaral ng space research ang mga high school student, sabi ni Eric sa kanyang ama. Nanay, araw-araw pala minomonitor ng mga Filipino high school student ang kalagayan ng glacier namin. Paliwanag ni Ana sa kanyang ina. Naguluhan ang mga magulang sa simula, ngunit di nagtagal, nakita ko ang pagmamalaki sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng 1 linggo ng pag-uwi, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari. Ang video ng kanilang karanasan sa Pilipinas na naipost ng mga estudyante sa SNS ay naging malaking usapin sa mga kabataan ng Greenland. Ang pinakapaborito ay ang video kung saan nag-analyze ang mga Filipino high school student ng satellite data. Lumampas ito sa 50,000 views, isang kahanga-hangang bilang kung isa sa alang-alang ang populasyon ng Greenland. Ang comment section ay punong-puno ng mga reaksyon. Ang galing pala ng mga Filipino high school student. Hindi tayo pwedeng magpaiwan. Gusto kong mag-aral sa Pilipinas. Nagkaroon din ito ng malaking epekto sa school. Nagbigay ng emergency report si Principal O Sensei sa Danish Ministry of Education. Ang suhestiyon ay pag-aralan ang educational system ng Pilipinas at ipatupad ito sa Greenland. Nagbigay din ako ng special lecture sa Education Committee. Ang title ay Ang Matututunan Mula sa Pilipinas, Isang Bansa na Nangunguna sa Science and Technology. Puno ang venue at seryosong nakinig ang maraming education official. Iniulat ko ang lahat ng nakita ko sa Pilipinas. Ang katotohanan na ang mga high school student ay malayang gumagamit ng latest research equipment at nagsasagawa ng international level research. Sa Q&A, sunod-sunod na may nagtaas ng kamay. Tunay bang nag-aaral ng AI ang mga high school student? May access ba talaga ang mga high school student sa data ng PhilSay? Gaano kalaki ang budget na inilalaan ng gobyerno sa edukasyon? Lahat ay nagpakita ng matinding interes sa educational system ng Pilipinas. Ang pinakanakakagulat ay ang pagbabago sa mismong mga estudyante. Pag-uwi, mas naging seryoso silang mag-aral kaysa dati, lalo na ang pag-aaral ng Ingles. Kailangan nating pahusayin ang Ingles para makapagdiskusyon ng pantay sa mga Filipino high school student, sabi ni Eric. Araw-araw niyang tinitingnan ang website ng PhilSay at sinusundan ang latest research trends at ibinabahagi niya ito sa ibang estudyante. Nagsimulang makipagpalitan ng email si Ana sa mga Filipino high school student. Nagdidiskusyon sila tungkol sa Arctic ice data at nag-explore ng posibilidad ng joint research. Si Lars ay nag-aral ng self-study tungkol sa mekanismo ng 3D printer at natuto siyang gumawa ng mga simpleng model. Gusto kong magpakita ng galing pagbalik ko sa Pilipinas, sabi niya. Pagkatapos ng 2 buwan, may isa pang himala na nangyari. Nakatanggap kami ng formal na proposal para sa Educational Exchange Program mula sa DOST ng Pilipinas. Ang nilalaman ay imbitahan ang 5 mahuhusay na high school student ng Greenland bawat taon para sumali sa isang taong research program sa Pilipinas. Mas nakakagulat pa, nag-alok ang mga Filipino corporation ng scholarship grant para sa talent development na magko-contribute sa polar research sa hinaharap. Kumilos din ang gobyerno ng Denmark. Malaking tinaasan nila ang education budget ng Greenland
at sinimulan ang pag-aaral tungkol sa pagpapatupad ng educational system na katulad ng sa Pilipinas. Pagkatapos ng 6 na buwan, nakatanggap ako ng isa pang nakakagulat na balita. Sina Eric, Ana at Lars ay nagwagi sa International Youth Science Olympiad. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nagwagi mula sa Greenland. Sa awarding ceremony, ganito ang sinabi ni Eric, "Ang 3 araw na karanasan sa Pilipinas ang nagpabago sa amin. Ipinakita sa amin kung gaano kalawak ang mundo at kung gaano kahanga-hanga ang agham." Nagpatuloy si Ana, "Hindi lang kaalaman ang natutunan namin sa mga Filipino high school student, kundi ang humility at ang desire to constantly learn." Pagkatapos ng 1 taon, natupad na ang pangarap. Ang aming school at ang Philippine Science High School, PSI, ni Marco ay nagkaroon ng formal na sister school agreement. Nagsimula ang programa kung saan taon-taon silang magpapalitan ng mga estudyante at magsasagawa ng joint research. Sina Eric, Ana at Sofia ang napili bilang unang batch ng exchange student. Nang umalis sila, habang nagpapaalam ako sa kanila sa airport, naramdaman ko ang init sa aking dibdib. "Professor, aalis na po kami," sabi ni Eric. "Mas marami pa po kaming babalikan na natutunan. At ibabahagi po namin ang kagandahan ng mundo sa mga nakababata namin sa Greenland," dugtong ni Ana. Ngumiti rin si Sofia at sinabi, "Ang 3 araw na iyon ang nagpabago sa aming buhay. Ngayon, kami naman ang magdadala ng pagbabago." Sa kasalukuyan, may Filipino study boom sa Greenland. Nagbukas ng Filipino language class sa maraming high school at sumisigla ang exchange sa science and technology sa Pilipinas. Nagbibigay din ako ng mga lecture tungkol sa educational system ng Pilipinas ng regular. Ang pinakakahanga-hanga ay ang pangmatagalang pagbabago sa mga estudyanteng sumali. Pagkatapos ng 2 taon mula sa kanilang pag-uwi, malinaw na nagbago ang kanilang study attitude. Mas dumami ang oras na inilalaan nila para sa independent research at lumawak ang kanilang global perspective. Sumali sila sa International Research Network at nakipag-ugnayan sa mga peers sa iba't ibang bansa. Si Eric ay kumukuha na ngayon ng astrophysics sa isang universidad sa Maynila. Sabi niya, gusto niyang gamitin ang latest technology na natutunan niya sa Pilipinas para sa climate change mitigation sa Greenland balang araw. Si Ana ay nag-internship sa isang research institute sa Pilipinas at sumasali sa pagdevelop ng Arctic Ice Protection Technology. Determinado siyang tapusin ang teknolohiya na magliligtas sa aming bayan gamit ang sarili niyang kamay. Si Lars ay nag-aaral ng Filipino at Environmental Engineering sa isang universidad sa Greenland at ang goal niya ay maging researcher na mag-uugnay sa Pilipinas at Greenland. Ako mismo, sa pamamagitan ng karanasang ito, ay nare-recognize ang halaga ng educational system ng Pilipinas. Ito ang pinakamakabuluhang karanasan sa loob ng 30 taon ko bilang guro. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho ako bilang Educational Exchange Coordinator ng 2 bansa. Taon-taon, dinadala ko ang 12 estudyante ng Greenland sa Pilipinas at lahat sila ay umuuwi na may parehong impact. Ang pinakakahanga-hanga ay ang pagbabago ng life goals ng mga estudyante dahil sa kanilang karanasan sa Pilipinas. Hindi lang sila naglalayo ng personal success, kundi nag-iisip na sila kung paano mag-contribute sa buong mundo. Ang emergency landing dahil sa super typhoon, Baguio, ay tiyak na isang hindi inaasahang pangyayari. Ngunit ito ang nagpabago sa buhay ng 15 mahuhusay na kabataan at nagbigay ng malaking epekto sa scientific and technological exchange ng 2 bansa. Hanggang ngayon, habang naghihintay ng eroplano sa airport, naaalala ko ang araw na iyon. Ang mukha ng mga estudyanteng puno ng takot at ang kanilang nagniningning na ngiti na puno ng pag-asa at determinasyon. Pagkatapos ng 3 araw, ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi lang sa state-of-the-art science and technology. Ito ay nasa investment sa mga kabataan, ang espiritu ng pagbabahagi ng kaalaman at ang pusong nag-iisip sa kinabukasan ng buong mundo. Inaasahan kong mas marami pang kabataan ng Greenland ang makakaranas ng tunay na Pilipinas. At inaasahan ko na ang karanasang iyon ay magpapayaman sa kanilang buhay at magpapatibay pa ng pagkakaibigan ng 2 bansa. Walang hangganan ang science and technology. Walang hadlang sa wika ang pusong naghahanap ng kaalaman. Ang kwento ng 3 araw na nagsimula sa isang aksidente ay naging malaking tulay na ngayon sa pagitan ng 2 bansa. Ang edukasyon,
ay hindi lang tungkol sa pagtuturo ng kaalaman. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng pinto sa mundo at pagpapakita ng walang hanggang posibilidad. Iyan ang natutunan ko sa Pilipinas. Dito nagtatapos ang ating kwento. Ang himala ng genius high school student ng Greenland na napilitang mag-emergency landing sa Pilipinas dahil sa bagyo at kung paano nabago ang kanilang outlook in life sa loob ng 3 araw. Ano ang masasabi ninyo? Kung nagustuhan ninyo ang kwento, paki-like at subscribe sa channel. Maraming salamat sa panonood.